Ang introduction ko po ay istorya agad. Okay lang ba? Sundan ko po yung... Kung naalala nyo, nakaka-bless talaga ngayon kasi kahit hindi po kayo ma-attend ng Sunday school, meron na nalalaman po natin yung mga story sa Bible. So last time na nabanggit ni Pastor Nicky yung story kay Ahab. Alam niyo po ba yun? King Ahab, ang prophet doon ay si Elijah. Yung hinamon ni Elijah, yung mga prophet ni King Ahab na paapuyin mo yung alay ninyo, pag-pray lang kayo sa God ninyo, ako papaapuyin ko, mag-pray ako kay Lord. Naalala nyo yung story na yun? Hallelujah. Ano nangyari doon? Nagalit si asawa ni King Ahab, si Jezebel, kasi pinatay lahat ng propeta ni Ahab. So yun yung storya. So galit sila kay Elijah. So malipas ang maraming panahon, nawala na si Elijah, kinuha na ni Lord. Ang kanyang apprentice ay si Elisha. So doon na tayo pupunta sa panahon naman ni Elisha. Sabi sa 2 Kings 3 verses 1 to 2. 1 to 20. Mahaba po to. Pero babasahin ko lang ng mabilis. Istorya lang naman tayo for introduction. Now, si Jehoram po anak ni Ahab. O, yung kilala natin sa Ahab, yung kaninang hari. Masama pong hari yon. Talagang nagsasamba sa Diyos-Diyosan. Ngayon, yung anak niya, si Jehoram, ang sumunod, masama rin daw, pero hindi kasing sama ng tatay. Pero masama pa din. Sabi diyan, and he did evil in the sight of the Lord, but not like his father and mother, for he put away the sacred pillar of Baal. So, slight. Masama pa rin, tinanggal lang yung mga ibang Diyos-Diyosan, pero he did evil pa rin. Okay? So, nevertheless, he persisted in the sins of Jeroboam, the son of Nebat. So, kaya siya masama. Verse 4. Now, Mesha, ito na, king of Moab, was a sheep breeder. Nung si Ahab pa na demonyo ang nagahari, ito pong hari ng Moab, o buong kingdom ng Moab, is under ng Israel. Sipin mo, nagbibigay sila ng 100,000 lambs and wool lagi sa Israel. Ganon sila nagsasubmit. Pero nung namatay na si Ahab, syempre ganon naman, no? Pag namatay na yung tatay, wala nang respeto sa susunod na ano. Kaya nagrebelde ngayon itong Moab. Ayan ang nangyari. When Ahab died, the king of Moab rebelled against the king of Israel. So King Jehoram went out of Samaria. So susugurin sila ng Moab, ginegera sila, parang yung gera ngayon. Ngayon, itong hari ng Israel na si Jehoram, pumunta siya sa hari ng Judah. That time, story po, ang Israel is nahati po sa dalawang kingdom. Yung northern kingdom, yung Israel na tinatawag, at yung southern kingdom, ito po yung Judah. Saka yung ibang tribes ni ano. So maliit lang po yung Judah. So nung sinusugod na sila ng Moab, itong hari ng Israel pumunta sa baba para makipag-alliance. Okay? Ang hari doon ay si Jehoshaphat. Oh, hallelujah. Kilala natin si Jehoshaphat. Lodi natin yan. So sabi niya, pre, nusugod ako, okay lang ba? Tulong. Sabi niya. So King Jehoram went of Samaria. Then he went and sent to Jehoshaphat, king of Judah, saying, the king of Moab has rebelled against me. Will you go with me to fight against Moab? Tulungan mo ba ako? Sabi ni Jehoshaphat, I will go up. I am as you are. My people as your people. My horses as your horses. Then he said, sige, saan tayo lalakad? Grabe kasi yung respeto ni Jehoshaphat sa Israel. Verse 9. So doon tayo lalakad sa wilderness of Edom. So the king of Israel went with the king of Judah and the king of Edom. Doon sila pumunta sa path na yon. At nagmarcha sila sa loob ng 7 araw. So mahabang lakarin. Sabi nga ni Pastor Nicky, nung unang panahon, lakad. Sipin nyo, 7 araw silang naglakad. Hallelujah. Unti-unti na, sabi ko, pag nakakita na kayo ng kabayo sa paligid, medyo pabalik na tayo. Pabalik na tayo. Kita mo, bakit nauso ngayon yung Strava, yung takbuhan, yung walking-walking? Hinahanda na po tayo. Di ba nga hindi naglalakad-lakad, tumatakbo-takbo dyan? Hindi kayo makakapot ng Cubao. Sige. Pare, punta akong Cubao. Alas 3 pa lang ng daling araw Ano oras pasok mo? 8. Ready na mga kapatid. Galaw-galaw na dyan. So ito na. 7 days sila naglakad. Buong army nila ang dami. Ang problema, naubusan sila ng tubig.
There was no water for the army, nor the animals that followed them. And the king of Israel said, eto na, may dalawang klaseng king dito, no? King ng Israel, king ng Judah. King na masama, king na mabuti. King na negative thinker, king na full of faith. Sabi ni King Jehoram, itong haring to. Sabi niya, nung wala ng tubig na nakita, sabi niya, alas, for the Lord has called these three kings, kasama kasi nila yung hari ng Edom, together to deliver them into the hand of Moab. Sabi niya, pinagtipon-tipon tayo ng Diyos, tatlong mga kingdom, para patayin lang ng mga... ikaw nga nag-recruit sa mga yun eh. Ang hina ng loob. Ang hina ng loob. But Jehoshaphat said, is there no prophet, hallelujah, is there no prophet of the Lord here, that we may inquire of the Lord by him? Same situation, different point of view. Parehas hari yan. Kaya gusto kong sabihin to kasi lahat tayo hari. Amen po ba? Amen. We're all kings. But what point of view do you have right now in your situation? Situation mo ba, naku, papahamak na ako ni Lord. Kaya ako dinala ni Lord sa ganitong problema kasi papahamak na niya ako. Pero yung isang hari, si Jehoshaphat, sabi niya, wala bang propeta rito? Para magtanong tayo kay Lord. Amen ba? Huwag niyong hulaan yung sitwasyon ninyo. Kung anong nangyayari sa inyo, mag-inquire kayo kay Lord. Sa paanong paraan, naghanap ng propeta. Praise God. In our generation ngayon, we have church, we have pastors, we have leaders. If you are confused in your situation, di nyo na alam nangyayari, you can inquire sa mga pastors, sa mga leaders. Hallelujah. Mga kinakausap ng Diyos. So one of the servants of the king of Israel answered and said, Elisha. Andito si Elisha, kasama natin. Elisha, son of Shaphat, is here, who poured water in the hands of Elijah. Mas mabigat to si Elisha. Kasi si Elisha humingi ng double portion of anointing. Kung anong merong power si Elijah, hiningi niya doble. And Jehoshaphat said, the word of the Lord is with him. Mga kapatid ko, kailangan dumating na kayo sa punto ng buhay na naniniwala kayo na may saltaan Diyos talaga sa mga ginagamit niya. No? Hallelujah. So the king of Israel, Jehoshaphat, and king of Edom, pumunta kay Elisha. Ito na nakakatuwang senaryo. Then Elisha said to the king of Israel, kilala ni Elisha yung king of Israel eh. Tama ba? Kasi si Ahab yung tatay nun eh. Kaaway ni master niya si Elijah. Ang sabi ni Elisha sa kanya, what have I to do with you? Go to the prophets of your father, the prophets of your mother. Ba't sa akin ka pumupunta? Doon ka pumunta sa mga propeta ng Baal. Sabi sa inyo, hindi porket lingkod ng Diyos, mabait lagi eh. Tao din eh. Ano ba? Tao din, emotional din. Kilala ka ko kayo, kaya nabaliw-baliw yung master ko dahil Ito na. But then Elisha said to the king of Israel, what I have to do with you? Go to the prophets of your mother and prophets of your mother. But the king of Israel, sabi ni Jehoram, ito na naman yung napalang negative thinker na hari. No, for the Lord has called these three kings together to deliver them into the hand of Moab. Hindi, walang problema. Papatayin na naman kami lahat dito. Ay, sabi niya eh, anong klaseng... Ay, naku naman. Wag, yung mga negative mga mag-isip dyan sa mga sitwasyon, wag ganun. Nandito na kayo sa church ngayon, ang kanta kanina, grabe. Exceeding, abundant, beyond what you can think, ask or think. One situation, two different point of view. And Elisha said, ito na, as the Lord of hosts lives, before whom I stand, surely, were it not that I regard the presence of Jehoshaphat, kung wala lang si Jehoshaphat dito, hindi kita tutulungan. Parang ganyan sabi niya eh. King of Judah, I will not look at you nor see you. Now, verse 15, ano sabi niya? But now, pakibasa nga po verse 15, maikli lang yan. But now, upon him. Hallelujah. Sometimes in our situation, even this prophet, highly anointed Elisha. That moment, nasa flesh siya eh, nasa ano siya eh. Kasi gigil eh. Gigil nakita si hari ng Israel eh. But nevertheless,
Bago siya nag-prophesy, ano sabi niya? Bring me a musician. Anong ginawa ng musician doon? Tumambay? Tumugtog. Sa ibang version, harp. Tumugtog ng harp. Nag-worship muna sila. Then after they hear the worship, after tumugtog, habang nagpuri, saka dumating, that the hand of the Lord came upon him. Then he prophesied, thus says the Lord, make this valley full of ditches, for thus say the Lord, you shall not see wind. Wala kang makikitang hangin, wala kang makikitang ulan, yet the valley shall be filled with water. Hallelujah. This is the miracle working God, so that you, your cattle, and your animals may drink. And this is a simple matter in the sight of the Lord. Mga sitwasyon na akala mo napaka-imposible, napakahirap. Hallelujah. Simpleng bagay lang sa Panginoon. Whew. So yan po yung pag-aaralan natin ngayon. Ang title po natin ngayon is Bring Me a Musician. The power of praise and worship. Can we all bow our head and let's all pray? Father God in heaven, Lord, we acknowledge your holy presence. Marami pong salamat, Panginoon, sa pagsama niyo po sa amin, sa pagyakap po sa amin. Kanina pa lang sa praise and worship, Lord, marami pong salamat sa pagbibigay ng assurance sa bawat isa na alam mo ang aming pinagdadaanan, alam mo ang sitwasyon ng bawat isa. Lord, thank you, God, sa pagbibigay ng victory sa bawat isa. In this very moment, Lord, inihingi ko ang inyong pangunguna. Tago niyo po ako sa inyong likuran. Kayo po mangusap sa mga kapatid kong ito. Salita mo ang dumaloy sa kanilang mga puso. I believe, Lord, kanina pa lang sa aming pagpupuri sa iyo, inihanda mo ng puso ng bawat isa. Ngayon, Lord, hayaan mong dumaloy ang iyong revelation sa bawat isa. Marami pong salamat. Kayo maluwalhati. All the glory belongs to you. In Jesus' name, amen. Hallelujah. So, hindi po to limited. Hindi naman ako musician. No. It's not about kung musician ka, marunong kang kumanta, marunong kang tumugtog. It's about the power of music and praise and worship. Si Elisha, di naman siya musician eh. Tama? Di naman siya kumakanta. Pero kumuha muna siya ng manunugtog at kakanta. Ito pong preaching na to actually, ito po dapat yung preaching ko nung last na nag-preach ako. Kasi nagrema sa akin yung vision na binigay kay Pastor Nicky na this church is gagamitin yung worship natin to heal mga tao, to bring deliverance, to bring miracle. And totoo po, sabi ko nga kanina sa devotion, hindi ko po to binabrag, pero dati pa kahit sa lumang church pa po namin, nung maliit pa lang, iba po talaga yung power ng praise and worship dito sa church natin. So, sabi ko nga sa inyo, testimony ko nung Wednesday na born again ako sa praise and worship nung maliit pa na simbahan. Even yung kapatid ko na si Reyna nung pumunta ng birthday ko, excited yun lagi pag pupunta rito. Nagsisimba po yun sa malalaki simbahan nun. CCF, His Life, Victory. Lahat ng simbahan sa mga mall. Nagsisimba yun kasi nakatira yun sa tabi ng SM North eh. Sabi niya, ibang-iba raw talaga pag dito sa atin po. Ramdam na ramdam niya yung presensya, yung dynamic ng presensya ng Diyos. So, malamang siguro talaga, baka dito talaga tayo dinadala ng Panginoon. Kaya nga, so ito dapat yung preach ko that time. Ngayon ko na lang po yung preach. So, music is not just decoration in worship. It is a powerful instrument, spiritual instrument that God uses. Ito kita niyo to. Kahit saan ka pumunta, may kantahan. Tama no? Bago magsimula, sabi nga ni Yera kahapon, kahit sa inuman, kantahan. Why? Music is very powerful. Alam niyo bakit? Diretso po yan sa soul. Ang music hindi po yan sa flesh nangungusap. Diretso yan sa kahaluluwa. Kaya nga may mga devil's music din eh. Alam, music is a very powerful tool to cater our soul. Kaya be very careful on what you are listening. Hindi mo alam, akala mo okay lang, maganda yung beat, pero hindi mo alam. Soul na po ang dinediretso niyan. Ngayon, syempre wala tayong ibang pagtutuunan, kundi yung heavenly music. Okay po ba yan? Worship, praise and worship. Sabi sa Psalms 22 verse 3, God dwells in the praises of His people. Whenever we praise God, si Lord bumababa talaga. Okay ba yan?
So, ilang points lang po meron tayo. Number 1, music prepares the atmosphere for God's presence. Tama ba? Hallelujah! Hindi pa nga tayo nagsisimula kayo ng praise and worship, bumubuhos na yung presensya ng Diyos. Tama, no? Isang nota pa lang yung naririnig natin. Totoo po yan. Ito kahit sang religion ka pumunta, kahit na anong religion, lahat yan lagi sinisimulan sa kantahan, no? Sa worship muna. Why? Because it really sets the mood. It sets the atmosphere. Kaya nga sabi ni Elisha, "But now bring me a musician." Baka magkatalo-talo lang dito tayo, baka masabi ko lang sa'yo yung gusto kong sabihin. No? Masama loob ko sa hari ng Israel Baka sabihin ko sa inyo, mamamatay kayo lahat dyan. Baka masabi ko yung sarili ko lang na gusto sabihin. Now, when we do worship first, we do music first, nasa-set yung atmosphere. Hallelujah. Sabi diyan, it prepares the heart. Napapansin niyo yun? Pumunta tayo rito kanina bago tayo magsimula, iniisip mo kung anong kakainin niyo mamaya, iniisip niyo yung mga problema, iniisip niyo kung kailan ka bibili kabayo. Alam mo yun, ang dahil mo nang iniisip Pero nung nagsisimula na tayo, nagsisimula na yung tugtugan, nakapansin niyo yun, nadadivert na, no? Unti-unti, hindi man agad, unti-unti na tayong nahahanda. Sa amin po mga pastor, napaka-importante ng talaga nag-flow sa praise and worship. Alam niyo bakit? Kasi it prepares, para siyang nagtatanim ka, kinocultivate yung lupa. Alam mo yun? Yung ginaganyan na yung lupa, inaayos na. Para pag dating ng word is a seed Tama po ba? Word is sowing Kaya nga may seed for the word Nagtatanim ng salita. Ngayon, kapag sa praise and worship, na-cultivate na yung mga puso, ang dali pumasok ng salita ng Diyos. No? Handa na yung puso. Pero pag sa praise and worship, lagapak, bagsak, pagdating ng preach ng pastor, pagod talaga. Isipin mo, bago kami magtanim ng salita, kami na rin magkukultivate pa rin ng mga puso ninyo. Kaya nga minsan, pag wagas yung praise and worship, kahit di na tayo mag-preaching, okay na yun. Ayun namang importante ron, nakatagpo natin si Lord minsan sa worship pa lang, nangungusap na ang Diyos Hallelujah. Ano pa? It aligns focus on God. No? Sabi ko kanina, kung ano-anong focus natin. Pero pag nagsimula ng tugtugan, nag-iisa na yung focus ng mga isip natin. Nadadirect na nalilinya sa Panginoon. At ang pinakamalaga, bumubukas ang spiritual sensitivity natin. Masanay kayo ng masanay, may in love kayo sa worship, magugulat na lang kayo. Nagiging sensitive kayo sa tinig ng banal na spirito, no? Dati wala kang pakialam, sarili mo lang iniisip mo Pero kaka-attend mo, kaka-worship mo kay Lord, di mo alam, nasasanay na yung spiritual na kasi meron tayong flesh, soul, and spirit tama ba? Praise and worship is ano po yan, sabi ko nga, soul yung diretso niyan. Pero yung praise and worship, spirit po na po yan. Yung nagdadrive niyan, spirit. We cannot worship God in flesh. Sabi doon, those that will worship God must worship Him in spirit and in truth. Tablado po si flesh sa praise and worship. Alam niyo po ba yun? Kasi soul, pasok sa soul, pero nagdadrive spirit. O kita mo, mga inaantok tayo, gutom, puyat. Pero it doesn't matter. Hallelujah. When you do praise and worship kay Lord, hanggang masanay. That's why I really want to encourage everyone, no? Na wag po tayo makontento na dito lang tayo sa church nakakakinig ng worship songs. Dito lang tayo nagpupuri, sumasamba. Grabe ngayon napakadali nang makinig ng kanta. Dati magte-tape ka pa. Pag naputol pa yung tape mo, tinatali pa namin yun. Lalagyan, pag nakinig ka, may space. Babalik ulit. Ngayon wala na. Kahit nasaan ka, pwede ka nang makinig. Sabi ko nga, ako Spotify Premium, YouTube Premium,
Lahat naka-premium. Para pag nakinig ka, habang paiyak ka na, Shopee! Aray ko po. yung mga dyan na nabubuhos na, grabe, we need that. Shopee! Hallelujah. Kaya ako, walang problema sa akin. 150, 200 sa buwan. At least makapag-ma-enjoy mo yung pakikinig mo. Tama po ba? Next. Mabilis lang po ito. Pangalawa, music has spiritual power. Hey, heavenly and demonic, same. Kaya kung may nakikinig pa sa inyo dito ng mga death metal, mga ano dyan, please. I've been there. Maniwala po kayo. It's very true. Marami nagpapakamatay dahil nakapakinig lang ng mga ito po kasi yung legal na medium ng mga demonyo para pumasok talaga sa mga tao. Especially ngayon, kita mo yung mga kantahan ngayon. Puro bastos, puro malalaswa, puro ano na. Why? Pag ang music pumasok sa'yo, maniwala ka, magmamanifest po yan. Kung anong pinapasok mo, because soul yan eh. Wala kang magagawa, magmamanifest yan. Ganun po ka-importante. Na kung ang playlist nyo ay may mga ano pa, hindi ko po sinasabi, masama, wag kayo makinig ng mga worldly song. Wala, may mga worldly song naman na magaganda, yung mga love songs, no? May mga worldly songs naman na wholesome eh. Wag lang yung mga talagang, meron kasi talagang mga music at mga musician na talagang intended. Maniwala ka, intended. Na talagang pasukin. This is a warfare. Hey. Warfare po to. So saan natin makikita na may talagang spiritual power to? Na-share na rin ni Pastor Nicky to. Nung inaalihan ng masamang spirito si Haring Saul, ang gagawin niya, papatawag niya si David that time, hindi pa siya king, siya'y shepherd pa lang, at tutugtog siya ng harp. Tutugtog. Ang sabi doon sa 1 Samuel 16:23, whenever the tormenting spirit from God troubled Saul, David would play the harp, then Saul would feel better, and the tormenting spirit would go away. Sinin niyo po ito minsan, try niyo po ito. Pag medyo naguguluhan ka, laki ng ano mo, gusto mong maiyak, instead na makinig ka ng mga emo songs, lalo kang malulungkot, try mong makinig ng mga worship song. Yung We Need a Miracle, remang-rema po sa akin yan. As in. Isang buwan kong playlist yan. Number 1 yan sa ano ko. Yung mga ganyan, yung mga kanta na nagde-declare ng kabutihan ng Diyos, nagde-declare ng naglalagay ng pananampalataya. Kikita mo to nakikinig ka lang, hindi mo napapansin nagkakaroon ka na ng pananampalataya. Nag-aano yan sa soul mo. Mamaya, naglalakad-lakad ka lang, nakanta mo na. We need a miracle. You are miracle worker. Oh, hallelujah. God of the impossible. Because music is connected with God's presence. Music connected with God's presence can change spiritual environment. Alam niyo ba yun, no? Kunwari, magulo sa bahay niyo, may ganyan. Patugtog ka ako, ganyan ginagawa ko pag ano, sapawan mo yung mga ingay nila. Akala nila galit, akala mo galit sila. Ay, ang ingay mo, hindi mo alam. Hindi pa ako Christian, hindi pa ako sinasama ni Pastor Nicky sa church JCRC. Hindi pa niya ako nasama nun sa yung church nila sa Lagro. Kapitbahay namin isang pader lang po yung pagitan namin. Lagi sila nagpapatugtog sila Pastor Nicky ng Christian song doon, dito, di ba? Tonto ako doon. Ano ako nun Asa banda ako nun, naka-dreadlocks. Pag nagpapatugtog na sila, lakas eh. isang pader lang pagitan namin. Ang ganda. Doon ako na in love sa worship song. Hindi pa ako Christian noon. Ang ganda. Yung mga kanta, yung mga hibak, puro ganyan yung kanta nila, paulit-ulit. Na ano yung soul ko, sarap sa pakiramdam. Sabi ko, that time, nasa darkness ako nun. At that time, napaka-negative ko nun.
Kaya nung minsan, sinama nila ako doon sa Maligaya. Maligaya Park yun dito, no? Nag-worship leader pa si Pastor Nicky nun. Sarap sa pakiramdam. Sarap. Eh, dati hindi ko pa alam yung salvation. Wala akong alam. Di ako naniniwala sa religion. Di ko alam na si Jesus kailangan tanggapin. Nung sama lang ako doon, sa garahe pa yun dito, no? Garahe sila nag-praise and worship. Sarap sa pakiramdam. Gustong gusto ko. Kaya nung sa JCRC na, maliit lang simbahan, ang pangit na mga gamit, talagang wala na. Wala na. I'm captivated. Nandito na. Totoo po yan. Because worship can bring peace. Amen? Worship really can bring peace. And worship can push back darkness. Minsan, pag di mo na alam gagawin mo, pag napupuno na ng demonyo yung utak mo, nakakalimutan mo na mag-pray. Alam mo, may mga sitwasyon kasi ultimo mag-pray, mahirap na. Labanan mo yan. Mag-play ka ng worship song dyan, yung favorite worship song mo. Sino rito may favorite worship song? Amen, no? Masarap eh. Pag yung talagang wala, ito na yung last na bala mo eh. Ito na yung huling bala ko. Play mo. Pak. Hanggang sa dulo. Ay, di ba? Iba pa. Iba yung last na bala. Mali. And worship can calm troubled hearts. Totoo yan eh. Para kang niyayakap ng Diyos. Kaya nga yung kanta, niyakap mo ako. Teka lang. Kailan ka niyakap ng Diyos? Di ba? Literally, hindi naman eh. Amen po ba? Pero alam mo, para kang niyayakap talaga. Kaya nasusulat yung mga yun. Totoo po yun. Sabi nga ni Taya ba to? Si Brooke, I may not see him, but my heart knows him well. Kilalang kilala mo, no? As if nandyan talaga si Lord sa'yo. Whew. Number 3. May natututunan po tayo, no? It's very simple. Para paminsan-minsan, maano natin to na may significance pala yung ginagawa nilang kantahan sa umpisa sa dulo. Hindi po natin ginagawa to para lang kailangan nasa program, hindi po. Kaya nga sabi ko sa mga musicians, sa mga worshipers, alam mo si Lord, yes, tumitingin lang sa puso naman yan. Pero responsibilidad natin na mag-deliver ng pleasing na sound. Kasi kita mo to, kahit sabi mong okay naman yung, okay naman yung, subukan mo, yung umattend kang gig, whatever, or worship song, o kahit kami, bigla nagkamali si AJ na lang, huwag na si Omel. Sabi niya, lagi na lang daw siya. AJ na lang, nag-bass. Laki pa naman ng tunog, boom. Kita mo, ewan ko sa inyo ha, pag biglang may humiwalay na nota, lahat napapangiwi, sabay-sabay. O, di ba? O pag biglang nawala, pag nagkamali naman yung sa lyrics, lahat tayo, sabay-sabay, tumitingin din sa likod. Joke lang. Di ba, ganun po ka-importante yun. Na, ito sabi ko nga, nung Wednesday, pinag-usapan natin, may work na itinakdaan Diyos sa bawat isa, no? Hindi po tayo lahat is magiging worshiper, musician sa church. Hindi tayo lahat tinawag para sumayaw, mag-serve, whatever. Pero kung tinawag ka para doon, gawin mo! Oh, hallelujah. Maganda po yung pinag-aralan namin ng Wednesday, na kahit saang field ka nilagay ng Lord, basta ito yung work na binigay ng God sa'yo, alam mo, may joy ka sa puso mo, no? And hindi naman forever, pwede rin na hindi forever manunugtog at makakanta ka. Pwedeng for a season. For a season, ito yung pagkakatawag mo. Galingan mo. Antayin mo na ilipat ka na ni Lord. Hindi yung sabihin, hindi naman yan talaga yung talagang ultimate calling ko eh. Doon ako mag-aan, hindi ganun yun. Kahit saang field ka na andun, kailangan mong patunayan ang katapatan mo sa Panginoon. You need to prove yourself faithful wherever God has put you. Until daling ka niya sa talagang ultimate na plano niya para sa'yo. Parang si Joseph. Si Joseph, nung siya po'y naging slave sa Egypt, sabi ko nga, nung Wednesday sa kanina,
He had all the reason para simulan yung villain arc niya. Tama? Nung nasa Egypt siya, pwede siya mag-plot na doon ng sama ng loob. Babangon ako at dudurugin ko kayo. Pwedeng ganun. But no. Kahit nung siya'y alipin sa Ehipto, siya po ay naging tapat sa Panginoon Diyos. Siya po ay talaga namang ginalingan niya lahat ng kung nasaan man siya. He's always excelling. Okay? So mga worshipers natin, musicians natin, dancers, whatever, workers, kung ano man yung binigay sa atin ni Lord, galingan po natin. Hindi dahil para i-please yung kahit sino. Kasi kung gagamitin tayo ng malaki ni Lord, kailangan malaki din yung kapasidad natin. Amen? Why? Because number 3, praise and worship leads to spiritual victory. Supernatural victory. Do you believe in that? So alam niyo na kung kaninang story yan nagpupunta. Yung kaninang story, hari ng Israel, Jehoshaphat. Okay? Now, time skip ulit. Time skip ulit tayo. Ito na, si Jehoshaphat na lang. Mag-isa. Siya naman po ngayon ay, syempre, kinalaban nila yung Moab before. Nung nakabawi, nagiganti ang Moab. Nagsama ng 4 na malalaking kingdom. Ang tinarget is Judah lang. Unfair, no? Nung kami sumugod sa inyo, 3 kami. Ngayon ako lang susuguri mo. Ito na. 5 malalaking kingdom ang kinaharap na susugod sa bayan ng Judah kala Jehoshaphat. Takot sila. Siyempre, maliit lang sila eh. Wala silang ibang ginawa. Alam niyo kung ano? Nagtipon-tipon sila at nagpray po sila talaga. Umiyak lang sila kay Lord. Then verse 15 ng 2 Chronicles 20, sabi ni Jehoshaphat, and he said, ito yung prophet na ginamit na ni Lord para kay Jehoshaphat. Listen, all of you Judah, and you inhabitants of Jerusalem, and you King Jehoshaphat, thus says the Lord to you. Hey, listen, ito sinasabi ng Diyos sa'yo ngayon, sa sitwasyon mo. Do not be afraid, nor dismayed, because of this great multitude. For the battle is not yours, but God's. Palakpakan si Lord para dyan. Hallelujah! Whatever it is you're facing right now, sabi niya, tomorrow go down against them. You will not need to fight this battle, but you need to position yourselves. Ang paglalaban po, yes, the Lord, sa Kanya yung battle, but you need to position yourself. Ihanda mo yung sarili mo. Stand still and see the salvation of the Lord who is with you. Hindi yung kay Lord yung battle, pero yung inaakto mo, para ka naman talunan. Andun ka lang sa, nagmumukmuk ka doon sa unan mo, basang-basa na. Tumayo ka, sabi, tumayo ka, harapin mo. Laban ng Diyos yan. O Judah and Jerusalem, do not fear or be dismayed. Tomorrow go against them, for the Lord is with you. And I really love the reaction of Jehoshaphat and the whole nation ng Judah. Sabi sa verse 18, Church, ganito ha, kapag nakaka-receive kayo ng mga talagang rema kay Lord, mapasok sa puso nyo, tingnan natin ginawa ng Jehoshaphat. And Jehoshaphat bowed his head with his face to the ground, and all Judah and the inhabitants of Jerusalem bowed before the Lord, worshiping the Lord. Hallelujah! Hoy! Kung talagang naniniwala kang pinapanalo ng Diyos yung mga laban mo, ang sarap talaga mag-worship kay Lord. Amen ba? Minsan pinagpapalit natin yung chance natin mag-worship kay Lord dahil puyat tayo. Dahil pagod tayo. Dahil may labahin tayo. Dahil may trabaho tayo. Dahil whatever. As if naman, yung kayang gawin ng Diyos na imposible at milagro sa buhay mo, ay makukuha mo lang ang... This is us positioning ourselves. Amen mo ba? This is us right now positioning ourselves. Mga puyat, pagod. Pastor, kasi 6 days na nga kami nagtatrabaho. Ano ba naman yung pang 7 day? Higa na lang namin. Mahal naman kami ng Diyos. Hindi ganun yun!
Sabi ko ako kagabi, 2:00 ng daling araw, nasa kalsada pa. Shhh! Bilis, lamig! Galing po kasi akong Project 4. Kasi pumunta kaming Cavite, kay Tito Jo. Pag-uwi, ang lamig. Kaya akong sabing sobrang lamig. Merry Christmas talaga. Malamig pa nung Pasko. 2:00, nakauwi ako sa bahay, nakatulog ako 3. Nagising po ako kaninang umaga, nauna pa ako sa alarm ko. Lagi, never ako naunahan ng alarm ko. Pero nakaset pa rin yun, malay mo, makaligta eh. Lagi po. Hindi ko sinasabi sa inyo to brag or whatever. Kasi kahit dati pa eh, nung naka-dreadlocks pa ako 2006 eh. Galing ako sa gig. Nakainom. Nakamariwana pa. Nakapanahon na yun. Eh, sabi ko nga, sumasabay lang ako kay Pastor Nicky papunta ng church eh. Project 4 kami nakatira. Wala. Hindi ko na minsan tutulog yan or whatever, 1 oras sa tulog. Aga po namin umaalis noon. Anong oras na umaalis noon dito? 5 a.m. Buti nga tayo ngayon sa LCC, ng oras church natin, 9. Ngayon, blessed nga eh. Kahit 7 ako magising, ang aga ko pa rin. Eh dati, 5, nasa kalsada na kami. Pero hindi namin yun nirereklamo kay Lord. Kasi sabi nga nung preaching ng Wednesday, if this is design ng God sa'yo, may joy ka, no? May satisfaction ka. Hindi ka mabibitter. Yung mga iba, nung oras nagdadatingan, kami, umaga kami maalis. Pag Wednesday, tulog na sila. Sa biyahe pa rin kami. Ganun naman pag Wednesday, kabalik-tara naman po kami pag Wednesday. Kasi gabi naman kami umuwi. Ito, kasama namin si Presi. Minsan, 11:00 na kami umarating sa bahay. Nagrereklamo ba kami? Kino-compare ba namin yung... Hindi! Kasi, ito nga sinasabi namin. Ito sabi ko pala, pag alam mo yung ginagawa ng Diyos sa buhay mo, victory na kaya niyang ibigay sa'yo, mas malaki yung worship na kaya mong ibigay. Ay, nako. Ikakahiya mo pa yung taas mo ng kamay, baka pumangit yung itsura mo. Hindi mo alam yung kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Woo. Naalala ko tuloy si Morris noon, kasama namin ng worship leader dati. Worship kami ganyan, dumating yung tatay. Sabi niya, yung anak ko, grabe magano doon, pangit na ng mukha, kaka-worship. Pumapangit daw yung mukha, kaka-worship, pogi yun eh. Pero pag nag-worship, pumapangit daw yung mukha. O, tawa ako kaya Fred. Pogi yun eh. Pero ayoko, nakikita nyo ngayon yun. Medyo pumano siya sa social media ngayon, yung Pax TV. Yung nagbabasking, worship basking dyan sa Centro Mall. Nakita ko siya nung isang araw doon eh. Nagpamasaya ako sa bulag. Pagbaba ako, nag-set up sila lang ano. Nakaka-bless. Kasi baka yun talaga yung pagkakatawag sa kanya. Worshipper siya eh. Sabi ko nga sa kasama niya, kasama namin nagsimula yan ng worship eh. Na talagang naka-dreadlocks pang araw ako nun. Ngayon, tuloy niya. Kaya sabi ko sa inyo, hoy, di nyo matatakbuhan ng pagkatawag ng Diyos sa inyo. Hoy, huwag nyo nang patagalin. Kung talagang tinatawag kayo ni Lord, baka lamunin pa kayo ng isda. Huwag nyo nang antayin na magpadala si Lord ng isda pa para nyo. 19, Then the Levites of the children of Kohathites, ito po yung linya ng Levites na mga worshiper yan. And the children of Korahites, ganun din, stood up to praise the Lord of God of Israel with voices loud and high. Hallelujah! Kaya pag sinasabi nyo dapat ang pagpupuri sa Diyos tahimik, hindi ganun yun. Sa langit daw, wala kang maririnig, parang lagaslas ng alon. Akala mo alon. Akala mo alon na lumalagaslas, pero puro nag-worship lang pala. Kaya minsan dumaabot tayo sa ganun eh. Yung talagang shhh. Hallelujah. Thank you, Lord. So they rose early in the morning and went out into the wilderness of Tekoa. And as they went out, Jehoshaphat stood and said, Hear me, O Judah, and you inhabitants of Jerusalem. Believe in the Lord your God, and you shall be established. Believe His prophets, and you shall prosper. Dalawa po yan. Nakaka-bless din yung part na yan. Maniwala ka sa Diyos, may establish ka. Maniwala ka sa mga tinalaga ng Diyos,
magka-prosper ka. Amen. Minsan kasi wala kayong tiwala sa amin eh. No choice kayo eh. Ang gagawin natin, kami yung binigay ni Lord sa inyo eh. Di ba? Mabait naman kami ah. Ang ganda nga ng tandem namin tatlo eh. Isipin mo yun, iba-iba ng personality, iba-iba ng ano, di ba? Variety, iba-iba ng, grabe, punong-puno. Isipin nyo yun, bawat linggong punta nyo, ibang genre. Basta magtiwala kayo na iisang Diyos ang gumagamit sa amin. Amen ba doon? Ganda nga eh. Ako pag nagpe-prepare ngayon, hindi na ako nahihirapan eh. Kasi nasasalo ko lang yung... Maganda siguro yung pagkakasunod-sunod namin eh. Pagtapos, nasasalo ko lang yung ano eh. Tapos magre-reveal lang, oh, thank you Lord. And when he had consulted with the people, he appointed those who should sing to the Lord and who should praise the beauty of His holiness. As they went out before the army and were saying, Church, giyera ang pupuntahan nila. Ang inilagay sa front line, puro worshipers, puro singers. Alam mo, pwede mong isipin yun na desperate move na. Kasi hindi namin kaya naman to eh. Marami, malaki to eh. Hindi namin kakayanin to. Kayo na lang, worship team, mauna kayo mamatay. Kawawa. Pero hindi po ganun yun. Worship na ginawa nila was their battle strategy. Amen? If you really believe sa Diyos na ginagawa at sinasamba, pinupuri natin dito, worship is a battle strategy. Hallelujah. Why? Because praise releases God's intervention. The more na mabigat yung pinagdadaanan mo, kahit pagapang, umabot ka dito. Sabi nga dito, wala naman tayo, di naman tayo dito eh. Pero ang ginagawa natin dito, nag-recharge tayo. Hallelujah! Sa presensya ng Diyos, nagko-consume tayo. Ngayon, lalabas na naman tayo simula bukas, lalabas na naman tayo sa mundo, harap na naman tayo sa kani-kaninong mga tao, demonyo, halimaw, lahat. Laban naman sa buhay talaga. Tapos pagdating ng Wednesday, ayaw pa mag-recharge. Kaya pagdating ng Sunday, talagang 5% ka na lang eh. Kami nila presi, ilan pa, no? 50 pa. Nakapag-recharge pa. Hallelujah. I want to encourage everyone, kung wala naman po kayong ginagawang marami, kung kaya nating gawan ng paraan yung ibang bagay na puntahan, gawin din po natin prioridad kahit Wednesday magpuri sa Diyos. Kaya nga may midweek eh, kasi supplement yan eh. Tama no? Pangtawid ba? Pangtawid. Malay mo, Monday, Tuesday pa lang, grabe na yung battle na hinarap mo. Kaya mapansin mo dito, kaya kita mo yung mga tao sa mundo, excited na excited mag-Biyernes. Bakit? Kasi Sabado na bukas. Tama? Excited mag-Biyernes. Bakit? Pagod na! Gusto na magpahinga ng, paano yung may pumasok, yung iba nagtatrabaho hanggang Sabado? Pagod na! There is rest in the presence of God. Tandaan niyo po yan, there is rest. Sige, palakpakan mo si Lord. Kung naniniwala, there is rest in His presence. Hallelujah. So, di ko na po i-share kung ano yung nangyari sa story niyang yan. Alam niyo lahat ng nangyari sa story na yan. Pagdating nila sa battleground, as they sing their worship, habang sila yung naglalakad, as they sing their worship, God started to move. Alam mo ginawa ng God? God sent confusion doon sa 5 kingdom. God sent confusion. Sila ang nagpatayan, yung 5 kingdom. Hallelujah. Yung inaasahan nila na malaking giyera, pagdating nila doon, deads na po lahat. Alam mo kung anong dinatnan nila? They're expecting battle. Pero ang dinatnan nila is blessing. Why? 3 days po silang nangolekta ng loots. Hallelujah. Your battleground, kayang gawin ng God ng blessing field for you. Hallelujah.
Kaya tinawag nila Jehoshaphat yung lugar na yun. Nalang ano? Valley of Beraka. Beraka means blessing. Valley of blessing. Yung hinaharap mo na sana magpapatumba sa'yo, na sana akala mo ito na yung katapusan mo, dito pala gagamitin ng Diyos para pagpalain ka pa. Anong sikreto? Anong sikreto? Magpuri, mag-worship kay Lord. Hallelujah. Number 4, worship in the midst of suffering. Pwede ba yun? Kasi hirap sa atin pag tayo nag-suffer, saka na lang po ako babalik mag-worship. Hindi ganun yun. Hindi po ganun yun, ha? Hindi ganun yun. The more ka nagsasuffer, the more ka magpuri sa Diyos. Ang example po dyan is kay Paul and kay Silas. Nung sila po ay naikulong, kinulong po sila sa dungeon. Sino po rito nakulong na? Sila po ay kinulong hindi sa ordinaryong kulungan. Sa dungeon po yan. Sabi sa verse 25 na Acts 16, but at midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God. Church, the moment na bigat ka, awit-awit din. Paul and Silas were praying and singing hymns to God. And the prisoners were listening to them. Ito, nagrema sa akin tong part na yan. Alam mo, minsan kasi, akala mo, para sa'yo lang yung ginagawa mo. Hindi mo alam, kaya nga awit yan eh. Kasi alam po, kumakanta, pinapakinggan mo, kaya nga nagre-reklamo ka sa barangay pag nagbibideo kay kapitbahay nyo, di ba? Pero pag ang kapitbahay nyo ay si Ems, kapitbahay ko po dati yan sa Ginayang, kahit araw-araw, gabi-gabi mag-video yan, hindi kami nagre-reklamo. Sila mag-asawa pag nag-video yan, kala mo nakikinig ang tawag ng tanghalan. Kasi maganda. Pero pag pangit yung naririnig mo, talaga naman tatawag ka sa barangay, tama no? Ang sinasabi ko po, pag nagpapatugtog kayo ng worship songs, kumakanta ka, akala mo kayo lang, di mo alam may nakakarinig pang iba. Ayun yun eh, sabi ko, the prisoners were listening to them. Minsan nakaka-impluwensya ka ng hindi ka nag-share pero naririnig nila yan. Sa mga offices nyo, sa mga trabaho ninyo, play ng mga worship songs. No? Habang nag-joyride ka, play ng worship songs. Ay, may ganun ha? May ganun ha? Nakamotor na may speaker. Di ba pag traffic, sarap, may sound trip ka. Anong nangyari? Suddenly, there was a great earthquake so that the foundations of the prison were shaken. And immediately, all the doors were opened and everyone's chains were loosed. Why? In the praise and worship, hallelujah, chains are being broken. Pinapalaya ng Diyos yung mga tao na nakakulong sa tanikala. That's why we should need to worship because it is powerful even in suffering. Hallelujah. Hindi porket may mabigat yung sitwasyon mo, hindi ka na mag-worship. Baliktad. The more na mabigat, mag-worship ka. The more na masaya, mag-worship ka pa din. Why? Because praise invites miracles and freedom. Hallelujah. Wala, milagro na lang talaga ang kailangan ko. Milagro na lang ang makakapagsolusyon sa problema ko. Praise God. Dahil milagro na lang ang kailangan mo. Dahil Diyos kayang gawin yung milagro mo. Minsan talaga, dumarating tayo sa punto ng buhay na milagro na lang ang kailangan natin. Amen? Kasi pag hindi milagro, baka ikaw, kaya mo pa yan. Thank you, Lord. So, number 5, last na po ito. Worship in heaven. Ang hindi marunong mag-worship sa earth, pagdating natin sa paghahari ng Diyos, OP. Totoo ba? Alam niyo ba na praise and worship is the only human activity that we can do on earth na nagre-resound sa eternity? Tama no? Ito lang ang talagang ginagawa natin na pasok na. Pasok na sa eternity na ginagawa natin, nagagawin natin. Hallelujah. Puro kantahan po sa sabi sa Revelations 5:9, and they sang a new song. Sipin mo yun, puro bago pa yung kanta. kaya tayo sa atin sa LCC, napapansin nyo, dumadalas yung mga bago. Sinasanay lang po namin kayo dahil sa langit, araw-araw, bago kanta.
They sang a new song, saying, "You're worthy to take the scroll and to open its seal, for you were slain and have redeemed us to God by your blood, out of every tribe and tongue and people and nation." Revelation 15:3, they sing the song of Moses, the servant of God, and the song of the Lamb, saying, kita mo to? Ito gusto ko itong i-emphasize din eh. Ano raw kinanta nila? Song of Moses. Meaning to say, kanta sa lupa, kinakanta sa langit. Woo! Baka pagdating sa langit, nag-one way pa rin tayo. Uy! Hallelujah! Baka pagdating sa langit, kumakanta pa rin tayo ng all my life you have been faithful. Thank you, Lord. Thank you, God. Music is not just for earth. It is part of God's eternal design for worship. Amen? Music was really made for worship. Music was really made to please God. Bago palikhain ng tao dito sa lupa, bago palikhain ng mundo, sila'y nagpupuri na sa langit. Amen ba? Dahil si Lucifer is anointed cherub. Talaga namang mga magaganda, mga talaga nag-aawitan yung mga yan. No? Thank you, Lord. Conclusion na po tayo. Music in the house of God is not entertainment. Huwag nyo na po kami tingnan na parang mga music artist dito. Pag ganun, bayaran nyo na rin po. Ayan na, nagkakanta na. Nag-i-start na yung banda. Hindi po ganun. We're not doing this to entertain you. We're not doing this to perform because this is not a performance. Ang praise and worship, hindi rin po ito isang show. Ito po'y praise na umaabot sa langit. Hallelujah. Kaya yun po inaano natin sa mga mga worshiper natin. Wala. If this is the vision that God has given this church, na through praise and worship, may gumagaling. Through praise and worship, may nababorn again. Through praise and worship, may lumalaya. Hallelujah. Hindi po ito mangyayari kung ang mga kumakanta at tumutugtog dito, ang puso ay hindi ganun. We cannot give what we do not have. Sabi nga doon sa nabasa kong you cannot pour from an empty cup. Kita ko sa My Day. Totoo. You cannot give whatever kung ikaw mismo hindi naniniwala doon. Kaya nga ang call natin, especially sa mga worship leaders, hindi tayo magpa-practice ng sensitivity dito. Ginagawa po yan araw-araw. Araw-araw maging sensitive ka sa Panginoon. We're so blessed nung kami po ay tumugtog ng praise and worship sa JF Diaz. Ang laki, ang daming tao. Kinausap ko yung mga worshiper bago po mangyari yon. Sabi ko, kasi kung ang anointing na meron tayo, pang ganito kaliit na church lang, effective sa atin. Pwede kasing sa malaki na kongregasyon, hindi ganun yung anointing na meron tayo, hindi natin kaya. Pero grabe naman, namangha tayong lahat, napapaiyak talaga. Grabe naman. Grabe yung move ng God doon sa JFDS na yun. Ano lang yun, patikim pa lang ng Diyos yun. Proving lang. We just need to prove. Lord, gusto namin. Lord, kaya namin, Lord. Lord, gamitin mo pa kami. To give glory to your name, to bring healing, alam mo yun, to set captives free. Oh, hallelujah. Worship that prepares heart. A sound that invites the presence of God. Hindi sound lang para matugtog. Hindi na ganun. Hallelujah. So in closing, dalawa conclusion eh. In closing, let me read this psalm, isang ram. Babasahin ko lang po, hindi ko po ipipreach, hindi ko po bibigyan ng revelation. Kayo na bahala mag-interpret. Let me read this to you, everyone. Psalms 150. Praise the Lord. Praise God in His sanctuary. Praise Him in His mighty firmament. Praise Him for His mighty acts. Praise Him according to His excellent greatness. Praise Him with the sound of the trumpet. Praise Him with the lute and harp.
Praise Him with timbrel and dance. Praise Him with the string instrument and flutes. Praise Him with loud cymbals. Praise Him with clashing cymbals. Teka lang, Pastor. Di naman kami part ng worship team eh. Verse 6, let everything that has breath praise the Lord. Palakpakan po natin, Panginoon. To God be the glory po.